na sinulatan si Timoteo na kanyang napangaralan, na kanyang naakay Kristo at naging leader na din, na ipinaabot na ang panahong huli o kasalukuyan ay mapanganib dahil kung noon ay malala ang kasalanan, mas palala sa ngayon. Ano ho? Walang bulok na pabango. Lahat ng bulok ay pabulok. Ano ho? Kaya naman, pag ikaw naligtas, dapat paganda. So, ating binagtas po diyan, pakilagay naman sa English, ano, sabi diyan ng talata natin, ito po yung ating binabagtas na patuloy, yung mga tala, ano ho, mga kataga na nakatala tungkol sa mga kasalanang nagawa at patuloy na ginagawa ng tao. Bakit natin po ito inaaral? Lagi ko pong ipinapaalaala sa inyo, mga kapatid, ang doktor ay mahalaga lamang doon sa pasyenteng may malalang karamdaman. Wala hong isinugod ng ospital na mild. Kaya ngayon isinugod sa ospital, malala na ang sakit. Kaya ang tao hindi pa nasugod kay Kristo, akala mild lang ang kasalanan. Akala simple at mababaw lang ang kasalanang ginagawa. Hindi po. Kaya nga po ang tao hindi naiingling lumapit kay Kristo. Akala ay simple lang yung magsinungaling, simple lang yung mga lunya, simple lang yung mga kasalanan nating binabasa. Walang mababaw at simpleng kasalanan sa Diyos. Bakit ho? Ang Diyos po'y hindi simpleng Diyos. Ang Diyos po'y hindi mababaw na Diyos. Naintindihan niyo ba yan? Wala hong. Alam niyo po, kalimitan ng taong gigil na gigil sa pagkain ay yung mga gutom. Yung mga taong uhaw na uhaw, sabik na sabik sa tubig ay dahil uhaw na uhaw. Bakit maraming tao hindi talaga interesado sa Diyos? At yun po ang obvious na obvious. Di ka ha? Maraming tao hindi talaga interesado sa Diyos. Kayo ba interesado sa Diyos? Kayo ba interesado sa tubig? Kayo ba interesado sa pagkain? Kayo ba interesado sa damit? Gaano tayo ka-interesado sa Diyos? Kaya tayo gustong-gusto magkadamit dahil alam natin napakahalaga ng damit. Kaya gustong-gusto natin magkabahay, alam natin na napakahalaga ng bahay. Kaya yung mga taong hindi interesado sa Diyos, hindi nakikita yung kahalagahan ng Diyos. Alam sa totoo na wala nang pinakamahalaga kundi ang Diyos. Pero bakit ang tao ay atubili lagi sa Diyos? Panghilay, panghigit sa Diyos. Kasi malala nga po ang kasalanan, mga minamahal. At binanggit mo natin diyan, this know also that in the last days, perilous time shall come. So, yun yung kasalanan ay hindi tiwasay na kalagayan. Perelos. Pag sinabi pong perelos, delikado, mapanganib. So, ang kasalanan po ay hindi kapayapaan, hindi kaalwanan, hindi kasarapan na kalagayan. Mapanganib. Di ba, libaga, kung yan ay simpleng kagat lang ng guyam, ang panganib. Di ba, libagay, yung ang kagat ng aso, mapanganib na eh. Tama ba? Yung kagat ng kubra, mapanganib na. Pero ang pinakamapanganib, nung ikaw ay nakagat ng kasalanan. Alam niyo, pwedeng didmahin natin ngayon yan. Di, galingan mo na ang pagbaliwala. Pero hindi yan baliwala. Tama ba? Ngayon, isa sa palasak na dilema na nangyayari sa tao ay yung suicide. Suicide case. At hindi ho biro yun. Meron talaga nagbibikti, meron nagbabaril sa sentido. Bakit? Hindi seryoso yun. Hindi seryoso yun. Mga batid, hindi ho biro yung pinag-uusapan natin dito. Amen? And then verse 2, ulitin ko lang, babaybay natin para makita natin pag-uusapan. Why sin is perilous? Delikado. Ano yung ugat nun? For men shall be lovers of their own selves. Ang tao po'y hindi maibigin sa Diyos, maibigin sa sarili.
Alam niyo mga kapatid, sukdo lang ibigay ng Diyos ang gusto mo, hindi ka naman sasaya. Nang lubusan. Bakit? Nanaginip ka ng isang magandang bahay, o binigyan ka ng Diyos, magaling na 10 taon kung hindi mo imiminta na yan. Bago sasakyan, nagkaroon ka ng 5 sasakyan, hindi mo naman madadap-an lahat. Tapos, ang span ng iyong buhay, magaling kung ikay maka-60. Tama ba? Sa madaling sabi, pangarapin mo na ang buong mundo na ina-aspire mo. Pag nasa iyo, hindi mo din naman lubos ang may-enjoy. Bakit? Alam niyo ba, ang inalis ng kasalanan sa buhay ng tao, yung kumbaga sa pagkain, namnam na namnam mo, hindi mo din naman na-enjoy. Tapos napapansin niyo ba, ang bilis ng panahon? Di ka't kalilinggo lang. Tapos may Miyerkules na uli. Tignan niyo ha, naubos ang panahon ng tao sa pagkukumahob sa sarili. Isang araw, hindi naman nahabol yung gusto, tapos mamamatay, wala rin. For men shall be lovers of their own selves, covetous. Siyempre, pag ikay makasarili, sakim ka na ang sunod dyan. Then boasters, mayabang, proud, palalo, blasphemers, mamumusong. Siya na ang Panginoon eh. Huwag mo papakalman. Disobedience to parents. Bakit? Mayabang nga eh. Unthankful, unholy. Tingnan, verse 3. Without natural affection, so hindi nalulubag, ay payat ng napag-aralan, trust breakers. And then ito yung ating pag-uusapan ngayon. Ano sa Tagalog yan? False accusers. False accusers. Walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin. Yan. Palabintangin. Pero mababaw ang Tagalog eh, palabintangin. Pag sinabing false accusers, mami, titingnan natin mo yan. Sa pandalwa natin mapapansin yan. Una natin kunin na, sa mga kapatid, tatandaan ninyo ha, ang ating pinag-uusapan ay tala, lista. Mga binanggit na kataga tungkol sa mga kasalanan na nagawa at ginagawa. Tatandaan nyo ha. At wala pong simpleng kasalanan. Walang mababaw na kasalanan. Na, wala hong kasalanang biro. Bakit? Ang Diyos na pinagkakasalanan ay hindi talaga nagbibiro. Siya yung may sabing, kung ano ang itinanim mo, yun ang iyong aanihin. Hindi ho waipet. Kahit nga yung echo natin sumigaw ka ng echo. Natugon halimbawa, lito, 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 lito. Alam mo, lahat ng ginawa natin, may may karampatang balik. Ang tawag ng mga mangkukulam ay karma. Kaya wag ho kayong gagamit ng salitang karma. Yan ay ginagamit ng mga mangkukulam. Pag Kristiyano ka, wag kang salita ng salitang kakarmahin ka. Mga mangkukulam lang ang naimik niyan. Mga magaling magdawdaw. Ang tama sa atin, consequence. Consequence. Resulta ng kasalanan. So, ibig sabihin, hindi wala lang. Tama ba? Yung kinakain nyo, may resulta sa katawan. Yung iniinom nyo, may resulta sa katawan. Yung tulog nyo, may resulta sa katawan. Yung radiation, may resulta sa katawan. Ay, lalo naman ang kasalanan, alam nga namang walang resulta yan. Kaya, ang ating panawagan dito, sabi nga, bago kayo magpangita ng doktor, ay mag-ingat na. Magsisi na agad ng kasalanan. Alam niyo, sabi ng Bible, magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Ibig sabihin, kung hindi ka magsisisi, hindi ka handa sa langit. Are you with me? Magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Ibig sabihin, hindi ka papasok sa kaharian ng langit kung hindi ka magsisisi. Bakit natin binabagtas ang kasalanan? Upang ipamukha sa atin na tayo may mga pagsisisihan. Ay ba't pa tayo pinagsisisi kung wala naman tayong pagsisisihan? At bakit tayo pinagsisisi? Dahil hindi nga tayo bagay sa langit. Kung di tayo bagay sa langit, iti sa impyerno ang tungo. Kaya wag nating ikikipit balikat na ikay maninigarilyo.
magbabarik, mambababae, ng lalaki, kapwa lalaki. Napakaraming kalikamor, napakaraming uri ng kasalanan. Isa na to yung false accusers. Tingnan natin muna, bago ang meaning. Sa Proverbs 11 verse 9, alam niyo ba ang palabintangin? Actually, pag sinabi pong accuser, bit ba nauna yun? Pwede kang iunahin natin yung meaning. Ano? Para hindi laging bagay yun ipandalwa, no? Kaya ba? Okay. Alam niyo ba yung salitang accuser? Yung mismong salitang accuser sa Tagalog ay palabintangin. Yan po ay sa Grego, tingnan niyo po, diaboloi. May lagyan pa ng loy. Nahagip ako ng kaunti, ano? Ang ibig po sabihin ng diaboloi, devils. Oh, diyan pa lang, makikita mo na eh. Yung palang palabintangin. Pero alam niyo ba, yung bintang, nangihinala, yung nga, nagpaparatang ng mali. Di ba't ganun ang bintang? Halimbawa, may nakakakita kami dyan sa Facebook na yun ang yung nanluluko. Yung naglalakad, biglang tataklo ba ng kahong? Napanood nyo ba yun? Tapos pagtataklo ba ng kahong, siyempre, hindi nga naman niya alam kung sino yun. Nung alisin ng kahon, ay may mga tao doon, ayun, pinagbibintangan na yan na nagtaklob sa kanya. Pero hindi naman talaga yon. So, yung pagbibintang ay parang ganun lang eh. Pero alam niyo ba ang ibig sabihin ng false accusers? Ang mabigat yan, the very word used sa false accusers ay devils. Diablo. Di nga? Sa Tagalog, palabintangin. Sa English ay false accusers. Pero ang hinanguan talagang original na salita niya na Grego ay diaboloi. Ang ibig sabihin ay devils. Para makita pa natin, but properly enough rendered false accusers. For this is a principal work of the devil. Kaya diaboloi, yung false accusers, palabintangin, kasi ito naman daw talaga ang principal work. Ito yung pinaka-pangunahing gawa ng diablo, yung mag-akusa. Ang ibig sabihin is slanderers, striving ever to ruin the characters of others. Ibig sabihin po ng palabintangin, yung sinisira ang pagkatao ng kanyang kapwa. Kaya mas malalim mo yan sa bintang. Ang bintang-bintang lang eh. Yan, kahit hindi. Pero yung false accusers, yan ang gumahasa. Dahil yan talaga yung manyak yan. Talaga yung ganyan-ganyan. Ang daming sinabing paninira. Ano ba mga tao? Ang galing manira ng kapwa. Are you listening? Pag naipit sa isang sitwasyon na siya naman talaga ang may gawa kung sino-sinong ituturo. Parang si Adan at si Eva. Yan binigyan mo ako ng babae di ang sinisisi ni Diyos. Ikaw ang masama. Kung hindi mo naman ako binigyan ng asawa, hindi ako nagkagarne. Ang minamasama pa ay Diyos. Ayan naman sabi ng babae, yang ahas. Ikaw Panginoon, gumawa ka ng ahas. Ano ba ang tao? Ang galing manira, ang galing manisi, ang galing mamaratang. Hindi maharap ang sariling pagkukulang. Ano ba ang hinihingi ng Diyos? Aminin mong ikaw mismo'y makasalanan. Bago mo ituro yung iba, ikaw muna. Alaala ko yung isang pastor na nagkasakit ng medyo malala yung kanyang anak. Medyo mataas ang lagnat yata. Nung isugod sa ospital, mga badad, nakita ng pastor yung ituturok ang haba. Ituturok. Ay bata pa. Sa awa ng pastor, pwede hubang ako na lang ang inyong turukan? Sabi ng doktor, sino hubang may sakit? Ang anak ko ay di siya ang tuturukan. Amen? Tayo ang may sakit, edi tayo ang magpaturok.
Huwag mo sabihin, yun na lang ho inyong turukan. Yun na lang ho inyong turukan. Ikaw ay makasalanan, kailangan mong lunasan. Huwag kang manuro ng iba, huwag kang manisi ng iba. Ikaw man ay may kasalanan din. At saka yung turok sa ama ay hindi magpapagaling sa anak. Bakit? Hindi naman nga siya ang may sakit eh. Lahat tayo may sakit ng kasalanan at malalang sakit. Naintindihan niyo ba yan? Slanderers, striving ever to ruin the characters of others. Literally, devils. Those who slander others secretly. Yan. Wala kang kaalam-alam. Binibinta ka na pala sa halagang 100 piso lang. Anong alam ni Jesus Christ? Ng ibang mga alagad. Bagay, alam ni Kristo bilang Diyos, bilang tao. Tama? Na si Judas ay sisiraan si Jesus Christ. Tama ba? Those who slander others secretly. Maraming din ganyan ang buhay ng pastor. Dahil ang mga pastor nangangaral ng salita ng Diyos, nakakasakit, nakikinig, meron diyang nag-uusapan din ng lihim. Kala mo kung sinong makapangaral siya, di na may makasalanan. May mga ganyan. Ay si Kristo nga ganun kami pa ganaman. Ayun kasi may mga taong sa halip na makita ang kanyang kasalanan, ay itinuturoy iba. At kung ano-anong tagping-tagping paninira ng mga tao, maabsuelto lang yung kanyang buhay na sira. Alam mo, ang luna sa sirang buhay, tanggapin mong ikisira. Huwag mong itagpi yung sira ng may sira. Sabi nga ng Panginoon, hindi bagay na yung lalagyang bagong ng alak ay tatagpian mo ng luma. Maging yung buting luma, ilalagyan mo ng bagong alak. Pag bote, lalagyan ng bagong alak, dapat pag bago ang alak, bago din ang lalagyan. Pag bago ang damit, bago din ang ilalagay. Ay, wag mong takloban ang iyong sirang buhay ng sirading buhay. Ang kailangan natin ay yung ayos na buhay at yan ay si Jesus lamang. Si Jesus lang ang mag-aayos ng buhay. Si Jesus lang ang magpapatino ng ating buhay. Amen? So mga kapatid, hindi biro yung accusers, false accusers, yung maling akusa. Ang ibig sabihin niyan ay paninira. Yan, nandiyan na. From the Greek word na diaboloi, but properly enough rendered false accusers. Why? For this is a principal work of the devil. Ito yung pangunahing gawa ng diablo. Slanderers, striving ever to ruin. Lagi ng pinagsisikapang siraan ang tao. Di ka si Lucifer, yan ang kanyang trabaho. Sabi niya kay Hope, kaya naman niya yung naglilingkod mayaman. Actually, dos talata, basahin natin. Revelation 12 verse 10. Revelation 12 verse 10. At narinig ko ang isang malakas na tinig sa langit na nagsasabi, ngayoy dumating ang kaligtasan at ang kapangyarihan at ang kaharian ng ating Diyos at ang kapamahalaan ng kanyang Kristo, sapagkat inihagis na ang tagapagsumbong sa ating mga kapatid na siyang sa kanila ay nagsusumbong sa harapan ng ating Diyos araw at gabi. Yan, magandang pagkakasalan. Tagapagsumbong naman yan. Doon pala bintangin, dito naman, tagapagsumbong. Sa English yan, slanderer. Tama ba? Sa English? Accuser, yan. For the accuser of our brethren. Yan po yung naninira lagi. Si Satanas talaga yung maninira. Kaya mga kapatid, ni kayo maninira ng kapwa, isa ka pa rin. Amen? Opo. Maraming klase ng paninira. May palihim, may bulgaran. At meron namang sagyang literal lang sinisira. Ay binaril na Yan ang tawag doon. Di sirang-sira. Are you with me? Kaya wag ho tayong maninira ng kapwa. Dahil si Satanas ang may trabaho niyan. Are you with me? Tingnan niyo. Ultimo nga si Kristo, hindi niya pinatawad
Matthew chapter 4 verse 1. Tingnan niyo po. Matthew 4 verse 1. Na magagawin inihatid ng Espiritu Santo sa Jesus sa ilang upang siya'y tuksuhin ng diablo. Ultimo, ang Panginoong gustong tuksuhin o tinukso na ultimo. Ano ibig sabihin yan? Gusto niyang ibagsak si Kristo. Amen? Ang trabaho ni Satanas ay tayo'y ibagsak sa kasalanan. Dahil ang kasalanan ang nagsisira ng buhay. Walang buong buhay sa kasalanan. Kaya kung tayo pinagkamali, ay sisi agad, huwag kang mamalaging sira. Maliwanag ko ba? Ang nagbubuo, ang nagbabago ng ating buhay ay Diyos, si Jesus. Ang nagwawasak ng ating buhay ay ang kasalanan sa umagitan ng pagtukso ni Satanas. So, yung false accuser, ang idea talaga diyan, gusto ko niyang sirain. Okay, John chapter 6 verse 70. John 6 verse 70. Sinagot sila ni Jesus, hindi ba hinirang ko kayong 12 at ang isa sa inyo ay diablo? Sino yun? Si Judas. Oh, anong tinrabaho ni Judas? Ay di, ipagkanulo si Kristo. Ano pa? 1 Timothy chapter 3 verse 11. 1 Timothy chapter 3 verse 11. Ganyan din naman ang mga babae, yan. Dapat ay mahusay, hindi palabintangin. Yan, mga babae, yan. Mapagpigil, tapat sa lahat ng mga bagay, hindi palabintangin, hindi accuser. Galing naman talaga sa trabaho ang mister eh. Kung ano-ano sasabihin. Binigay na nga ang sweldo eh, kung ano-ano pang sasabihin. Meron mga mister, sadya naman kayo nga ang ginagawa. Are you with me? Mga kapatid, yan ay anay ng pamilya, yung false accuser. Ang kasalanan ay anay ng pamilya. Kaya ang maganda sa pamilya, makakilala kay Kristo. Amen? Ang magandang pamilya ay nakakilala kay Kristo. Nagsisi ng kasalanan, nanampalataya kay Kristo, langit ang tungo, hindi na impyerno. Tingnan pa natin ang Titus chapter 2 verse 3. Nagayon din ang matatandang babae ay maging magalang sa kanilang kilos, hindi palabintangin. Naipalipin man sa maraming alak, mga guro ng kabutihan. Nako, kaya, alam niyo, marami hong matatanda na hindi kaya talagang gawin ang gawain ng mga bata. Ay katulad ni Laurel, kaya niyo pag umakyat ng bundok para mag-akit ng kaluluwa. Pero may magagawa ng mga elder women, tagapayo. Ineng, kung ikay mag-aasawa, wag muna yung pariyuti pogi. Dapat may takot sa Diyos. Huwag niyong mamahinain ang inyong pagiging matanda. Kaya nga't hindi ka pa kinukuha ng Diyos, magagamit ka pa niya. Tagapayo. Iingat kayo sa immorality, iingat kayo sa magarni-garni. Nakita ko nung matanda na ako, ang dami ko nang nakitang mga tao naging miserable ang buhay dahil nilaro ang buhay. O di ang galing ng inyong ministry. Amen? Kaya walang sayang na buhay. Bata man, matanda man. Basta na kay Kristo, hindi ka sayang. Magpag-amit ka lang. Pero walang kwenta ang buhay kapag tayo nasa kasalanan. Kaya mga kapatid, mga minamahal, tayo magsisi. Dahil kung hindi, ang kasalanan ay anay ng individual at tahanan. Amen? Okay, dito si anak. Praise the Lord. So, una, ang meaning niyan ay, ito ay devil's work. Bagaman nakuha natin yung meaning sa devil's work. Kasi lumabas talaga yung ibig sabihin ng false accuser, diaboloy. Ibig sabihin talaga, diablo talaga yan. Lahat naman ng kasalanan sa diablo. Tama ba? Kaya ang pagbabarek, paninigarilyo, pambababae, babae ka rin.
Lahat ng ayaw ng Diyos, sa diablo yun. Ay tayo na may taong mahina, di magsisi. Humingi ng tawad. Manumbalik lagi sa Diyos sa pag tayo ay nagkakamali, nangihina. Manumbalik, bakit? Tayo ngay mahina, ay tao tayo. Lagi ang solusyon ay humingi ng tawad, manampalataya kay Jesus. Hindi ka lang palangit, masaya pa ang buhay mo sa lupa. Tama? Then number 2, not only devil's work, but destroyer. Yan ang ating kinuha. Kasi, alam niyo ba mga kapatid, kapag ang false accuser, yan ay hindi lang devil's work, yan po ay, siyempre, devil's work nga eh. Wala namang layo ni Satanas kundi tayo gibain. Kaya ang kasalanan, isa sa kasalanan ng false accusers, yan po ay destroyer. Tingnan po natin ang Proverbs 11 verse 9. Tayo po may baptism. Sana mapaaga ko. Pinapatay ng masama ng kanyang bibig ang kanyang kapwa. Medyo, sa Tagalog na sa English natin, kala yung bibig nakakamatay. Lalo pag hindi tututbrush. Yan ha. An hypocrite with his mouth destroyeth his neighbor. Hypocrite. Ano ba ang synonym, kabalahibo ng salitang false accuser? Yan po naman hindi brutal. Hindi naman po yan paragang kung ano yung false accuser, ay yun talaga ang mukha nun. Ano ba mga kapatid, pag sinabing Satanas, hindi man laging may imagine may sungay, mahaba ang buntot, may kaliskis, may pangil. Ano ba? Kaya nakakalapis si Satanas sa mga tao. Si Satanas ay mukhang mabait. Mukhang anghel. Mukhang reliyoso. May alam din sa Bible. Alam nyo, ang nakakatakot sa diablo, hindi yung siya may sungay. Ang nakakatakot sa diablo, siya'y mabait din. Are you with me? Meron ba sa inyong scammer na ang dating, ay, ako scammer. Kaya ka nga na-scam, hindi mo naman halatang scammer. Tama ba? Alam ka naman, Satanas ay lumapit sa iyong mukhang ahas. Mukhang dragon, hindi ka lalapit sa kanya. Kaya si Satanas, mga batid, hypocrite. Mapagbalat kayo yan. Bakit? Para makapanira. Kaya kayo mga dalaga, huwag agad ng kagat. Dahil ang mga binata, wala nang liligaw na matapang. Hindi ka, Brad? Ibigin mo. Hawak kay attack. Bagong patala. Walang ganun. Puro mga Ginoo yan. Saka yan magpapakilala pag 3 ng anak nyo. Kaya kung ikaw ay may 3 ng anak at Ginoo pa rin ang asawa, naka-jackpot ka. Amen? Kaya para hindi ka na mabigot, tingnan mo agad yung mga tao. Hindi plastic sa church. Nagbabasa talaga ng Bible, nananalangin. Nagsisisi ng mga kasalanan. Vice versa, hindi naman lalaki yan ng luluko eh. Pati mga babae, lukarit din minsan. Tama ba? Alam mo yung Maria Clara, hindi makabasag ng pinggan. Yung pala may kabila ang boyfriend. Ay, mag-iingat ka rin. Kasi bakit tayo ay nadat nga na ng kamandag ng halimaw? Nakagat na tayo, hindi man tayo tipong kakagatin pa lang. Lahat ng tao ay nakagat na ng ahas na nandoon sa Eden. Yung kamandag ng ahas na kumagat kay Adan kay Eva ay naipasa na sa bawat henerasyon sapagat ang bawat ay nangagkasala nga. Kaya lahat ng tao ay may pagkahalimaw. Halimaw sa banga. Kaya kailangan ng tao makakilala kay Kristo. Maalis yung kamandag. Ano sisip-sip doon? Dugo ni Kristo. Dugo ni Kristo ang lunas. Are you with me? So, ang ating pinupunta, an hypocrite with his mouth destroyeth his neighbor. Mga batid,
ang false accuser, not only devil's work, yan pa ay destroyer. Siyempre, devil's work nga eh. Hindi mawawasak yan. Amen? Kaya mga kapatid, kung ano man ba may problema sa atin, huwag kayong matutuksong kung kani-kanino lalapit. Kay Jesus tayo lalapit. Mayroong problema sa pag-ita ng pamilya, nagkaroon ng problema mag-asawa, ay may aliligit. Ako'y mabait kaysa mister mo. Hindi may ibigay ng pangangailangan ng mister mo, yung inahanap mo. Sa akin ka na. Ang kasalanan ay hindi ko nakitang lunas sa Bible. Meron pang kasabihan na iba, yan ikaw ang problema, hindi malulutas ng panibagong problema. Tama? Ang kasalanan, hindi malulutas ng panibagong kasalanan. Ang lunas ay si Jesus. Dahil siya nagbayad ng ating kasalanan. Siya'y walang kasalanan, pero siya'y namatay doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya kung gusto mong malusolusyonan ang wasak na nalikha ng kasalanan, hindi panibagong kasalanan. Si Jesus na namatay para sa ating kasalanan. Siya ang ating lapitan. Kahit Kristiyano ka na, tayo binabayo pa rin ng japlo. Hindi siya natigil hanggat wala ka sa langit. Kung hindi man niya maalis ang kaligtasan, yung patotoo mo ang gusto niyang sirain. Kaya maraming Kristiyano, tama naman ang sinasabi, ba't di paniwalaan? Ay sala ang buhay. Mahalaga ang patotoo ng Kristiyano. Patunayan mong ikaw talaga ay Kristiyano. Amen? Yes, hindi na kayang alisin ni Satanas ang ating kaligtasan, pero kaya na yung alisin ang iyong pagiging kagamit-gamit na buhay. Amen? Destroyer, tingnan nyo, 2 Peter chapter 2, verses 1 hanggang 3. Adyo pa ba kayo? 4 lang naman ito. Ngunit, may nagsilitaw din naman sa bayan ng mga bulaang propeta. Bulaang propeta. Doon pala ang bulaan katalo na Nagaya naman sa inyo'y magkakaroon ng mga bulaang guro na mga nagpapasok sa lihim. Mga kapatid, kalimitan ng maninira, secret. Ganito merong ganito. Siya na nagkukubli ng kanyang pagsalangsang ay hindi giginhawa. Ang kasalanan dapat pinagsisisihan. Para kang may pigsa Parang kasalanan may pigsang hanggat hindi nasabog ay nagnanaknak. Masarap ang katawang may pigsa pag nakasabog na. Ang kasalanan hanggat hindi mo pinagsisisihan, pigsa yan ang iyong buhay. Pero may mga kasalanan din naman na dapat wag mong basta pinasasabog. Ano ibig sabihin? Ang pag-ibig ay nagtataklob ng mga pagsalangsang. Kaya wag ka namang marites. Wag kang marisol. Yung lihim ng iba, hayaan mong siya na ang magsisi ng kanya, wag ikaw ang magpakalat. Pag mahal mo ang tao, hindi mo sisiraan ng tao na ipinagkakalat mo siya. Walang pag-ibig yun. Ang kasalanan, pag ginawa mo, ikaw na magbulala sa Diyos. Kaya huwag ka din masyadong imik ng imik sa kapwa mo, nachichismis ka lang. Maghanap ka ng tao mapagkakatiwalaan talaga pag may problema ka. Lalo't maselan, huwag kang kadiha-diha dahil may mga tao nag-aantay lang ng malimot, ikichismis na kung saan-saan. Delikado yan. Maraming chismuso. Maraming chismusa na ang layunin lamang sirain ang buhay mo. Tapos ipi-Facebook ka pa. Tatandaan niyo walang perfect sa atin. Hindi lang kayo ang pwedeng hindi magkamali. Pwedeng ako rin. Pero alam niyo ba, ang dami kong alam sa inyo, may narinig na ba kayo sa akin? Ang lagi natatanda ko kaninong Canadian, magkapit-pitan man ng itlog. Yung iba, pastor, pag-pray mo ako, ano yun? Ako may kahinaan. Ano yun? Yung pag ako may nalaman, hindi ako makitiis na hindi ko ipag-chismis. Huwag kang chismosa. Huwag kang chismoso. Yan ay nakakasira ng buhay. Kung ikaw ay pag-chismis,
Tama ba? Amen. Kung may oras pa lang ako, may naisip akong ilustrasyon din. Sige, babilisan ko lang. Meron isang pastor na pinag-chismis ng miyembro. Ito sabihin ko sa inyo, salamat na lang ako ay nakakapagpatuloy. Pero may pribado ng aking buhay na nagkakamali din. Tama ba? Okay. Ngayon, itong miyembrong ito, ipinagkalat. Yan palang pastor may buni. Yan palang pastor may gari. Ipinagkalat. Yung iba naman dagdag na, exaggeration na, kalat na. Ngayon, napatunayang siya'y mali. Nagsisisi ngayon. Ang sabi ng pastor, sige, papatawarin kita. Kumuha ka muna ng manok. Ah, manok lang? Patatawarin mo na ako. Oo, kumuha ka ng manok. O sige, himulmulan mo. Ah, himulmulan, pinatawad mo na. Oo. O ngayon, pumunta ka ng bundok. Ah, talaga, isabog mo yung balahibo. Ah, ganun mo ba? Ngayon, matapos mo isabog ang balahibot, nalimot mong isa-isa, pinapatawad na kita. Pastor, para ang hirap ng limuting isa-isa yung nahipa ng hangin, yung mataas. Sabi naman niya, paano kaya maiaayos mo yung ang dami mo ng pinagkalatan ng aking buhay? Ang dami mo ng pinagdihaan. Dilimutin mo. Isa-isahin mo ring ihingi ako ng tawad. Naiintindihan niyo ba yan? Kaya huwag kang mapanira ng kapwa. Kausapin mo ang kapwa ng pribado at kayo mag-usap humingi ng tawad. Huwag yung kung kanino mo ikakalat. Dahil hindi rin naman magawandang gawin yan sa iyo. Sabi nga ng Bible, kung ano yung ayaw mong gawin sa iyo, huwag mo rin gawin sa iba. Ayaw may kimachichismis, may kichismusa. Tama ba? Amen. So, ang puntos ko lang mga kapatid yan ay na magpapasok sa lihim ng mga makapapahamak, na mga hidwang pananampalataya. Kaya mga kapatid, fake talaga yung mga false accuser, hindi talaga Kristiyano yan. Kaya kung ikaw ngayon, chismoso pa rin, chismosa, saligsigin mo ang sarili mo kung talagang anak ka ng Diyos. Yung sayang-saya kang sinisira ang kapwa, walang kabog-abog sa iyong puso, saligsigin mo ang sarili mo. Sabi dyan ay, hidwang pananampalataya. Number 3 na tayo. Nakita ko na ibabaptize Exodus chapter 20 verse 6. Not only a devil's work destroyer, but also disregarding God. Tanda niyo, at pinagpapakitaan ko ng kaawaan ang libong-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking utos. Yan ba yan? Sa English, ano yan? And showing mercy unto thousands of them that love me and keep my commandments. Baka 16. Tingnan nga 16. Kung wala pa rin, ay nakamali ako ng 16. Yan. Huwag kang magbibintang sa iyong kapwa. Thou shalt not bear. Okay, ang punto natin, yung verse 6, tama, magkaduktong pala yan, 6 and 16. Ang sabi ng verse 6, ano doon? And showing mercy unto thousands of them that love me and keep my commandments. So, sabihin, kautusan ng Diyos yung huwag kang accuser. Ngayon, utos ay chismosa ka pa rin. Maninira ka pa ng kapwa. You disregard the command of God. Kaya mga kapatid, yung mga taong false accusers, yan ay walang pakundangan sa Diyos. Amen? 23 verse 1. Tingnan, isama natin. Exodus 23 verse 1. Huwag kang magkakalat ng kasinungalingan. Are you with me? Huwag kang magkakalat. Eh di lalo na kung tama, ito nga pala yung kagawa ng garni, lalo huwag mong ipagkalat. Dahil yun ay nakakaawa. Yung kausapin. Ngayon, hindi pa naman tiyak na ginawa nga yun, lalo huwag mong ipagkalat. Basta yung magkalat masama kahit sa bahay, yung nagkakalat, walang kagaling-galing. Tama ba? Umimis kung may kumalat na ng kumalat. Saan man dalhin yung pagkakalat, walang galing. Huwag kang magkalat ng buhay ng may buhay. Ang ikalat na buhay ni Jesus.
Tama? Ang ikalat natin, si Kristo ang pag-asa ng buhay. Si Kristo ang nagbabago. Si Kristo ang may buhay na walang hanggan. Nagpapatawad ng ating mga kasalanan. Huwag yung buhay na may buhay. At kung ikakalat mo ng buhay, yung sabihin mo, iti dati ganito pero dahil kay Kristo niya bago. Then last, kung hindi magsisisi at mananampalataya kay Jesus, yung false accusers, yan ay destined to hell. Destined to hell. Ibig sabihin, yung mga false accusers, palabintangin, nagkakalat, naninira ng buhay. Kapag hindi yan nagsisit na ng palataya kay Jesus, talagang pa-impyerno yan. Exodus 23 verse 7, dagdagan na lang natin mamaya sa Revelation. Layan mo ang bagay na kasinungalingan, at ang walang sala at ang matuwid, ay huwag mong papatayin, sapagkat hindi ko patutuhanan ang masama. Huwag kang manira, hindi mo ako kalampi. Hindi ko ina-acquit yung paninira mo. Kaya Revelation 20 verse 10, dito tayo magtapos. And then 21:8. Bibilisan ko na lang. At tatawagin natin yung ating... At ang diablo na dumaya sa kanila ibinulit. Di ka ang diablo, false accuser. Ibig sabihin ng diablo, false accuser. Na dumaya, yan, sumira sa kanila ay ibinulit sa dagat-dagatang apoy. Tama, saan pumunta ang diablo? Sa impyerno. Kaya yung mga tao nagmana kay Satanas ay pa-impyerno din. Liba na lang magsisisi ng kasalanan. Kaya kung ikaw ay may masamang kahapon, ihingi mo na ng tawad ngayon upang yung hinaharap mo ay paganda ng paganda. 21 verse 8. 21 verse 8. Last. Ngunit sa mga duwag, at sa mga hindi mananampalataya, at sa mga kasuklam-suklam, at sa mga mamamatay tao, at sa mga mapakyapid, at sa mga manggagaway, at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagnininga sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Hindi ubiro, hindi libre, hindi yan mababaw, hindi para bagang natapunan ka lang ng abok at pinapagpag mo. No, malalim ang tanim ng kasalanan. Sapat yan para dalhin kang impyernong walang hanggan. If I were you, sa mga nakinig, mahabag nawa ang Diyos sa atin. Magsisinawa tayo ng ating mga kasalanan at magtiwala kay Jesus lamang. Tayo manalangin. Mapagpala namin Diyos sa langit ngayong umaga. Salamat po sa pangaral ng